Magandang umaga mga kabunganga. Nagbabalik muli sa inyong harapan ang tunay na talakera at bungangira ng social media. Walang iba kundi si Carla Talks. So mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel para naman lagi kayong updated sa aking mga chika at talakan at mga alam mo na yung mga chikahan dito sa YouTube. So ngayon may bago akong nahagilap at chismis sa social media na nanalo ang pinadala nating kandidata sa Miss Tourism 2026. Pero bago tayo mag-start mga kamars, please subscribe my YouTube channel Carla Talks, likes and share. Siyempre share nyo yan sa inyong mga kakilala at mga friends para lumawak pa at dumami pa ang ating subscribers para naman nakakapag-update tayo sa mga chismis sa pageantry. Alam mo naman ang mundo ng pageantry, malawak yan hanggang buong mundo yan yung pagiging ating chismosa sa social media. So, bago tayo mag-start mga kamars, please subscribe naman at share nyo naman sa inyong mga friends. Diyos marahay na aga sa indong gabos, mga taga Bicol. Gana naman kita. May sarok kitang kandidata na nanggana sa Miss Tourism 2026 na ginanap sa bansang Sri Lanka. Walang iba kundi ang dating kandidata ng Miss Universe Albay 2026. Nakaka-proud diba mga kamars? So ako mga kamars, proud na proud talaga ako kasi ako talaga pure blood of Bicol na na-appreciate ko talaga yung paghihirap at pagtatrabaho niya doon sa Miss Tourism 2026. Talagang ginalingan talaga niya. Umariba, lahat-lahat ginawa niya pagdating sa sa mismong finals talaga. Hakot award pa ito si Krishna Orino sa Miss Tourism 2026 sa bansang Sri Lanka. So nakaka-proud lang mga kamars na may isang Pilipina na naman ulit na nanalo sa international pageant. Parang nabanggit nga sa social media, parang back-to-back daw ang nangyari sa Pilipinas. So I am proud of you sa mga kontesera natin dyan, na mga galing sa ibang probinsya. Siyempre proud ako sa mga sa mga taga-Pilipinas na mga beauty queen natin kasi hindi lang yan lumalaban ng yung parang easy lang. Siyempre, pinaghihirapan din nila yan bago nila masungkit yung titulo or corona. So, nasabi ko talaga na ko, aariba to. Tsaka manglalamon din to sa Q&A si Krishna Orino. Kasi sa Miss Universe pa lang mga kamars, kung babalikan niyo yung kanyang closed door interview at sa mga interview niya kay Adam at kung kanina pa mga sikat na vlogger dito sa sa Pilipinas, madetalye talaga siya sa Q&A. Lalo na pag tinatanong siya ng mga vlogger na mga interview sa kanya, nasabi ko talaga na pupok-puk to at makuda talaga sa Q&A at hinihimay niya talaga yung Q&A kasi graduate nga ito si attorney, kasi attorney nga to, tapos psychology pa si si Krishna Orino ng Miss Universe Albay 2026 at ngayon nga nanalo siya dito sa Pilipinas ng tourism at pinadala ng mga ilang days lang ata yun or ilang weeks. Hindi na nga siya inabot ng isang taon para mag-training dito sa Philippines at pinadala na kaagad sa bansang Sri Lanka. So, syempre, yun, kumbaga parang ibig sabihin nun, kung hindi ka na inabot ng 2 months or 3 months ng ng paghahanda or pag-prepared ng training, ibig sabihin prepared ka na na kandidata, hindi ka lang basta-basta na kandidata, ibig sabihin malakas ka na talaga. So hindi naman nabigo si Krishna M. Orino sa kanyang naging journey sa international pageant dito sa bansang Sri Lanka kasi binibigay naman niya talaga ng bonggang-bongga yung kanyang sarili para maibigay niya yung best performance niya sa Miss Tourism 2026. Biruin mo ba naman, hakot award pa si Krishna Orino pagdating sa finals. Talagang may mga major awards siya natanggap at nakita ko doon ang dami niyang nakuhang major awards. Tapos hindi ko lang alam kung best in talent siya kasi kinanta niya diba yung anak. Ang kagandahan dito, yung anak na kinanta niya, nag-English siya, nag-Tagalog, tapos parang nag-Spanish pa ata ito. So ang ganda, diba?
siguro naantig siguro yung mga manonood ni ni Krishna Orinya doon sa talent ng yun kasi ah may aral yung niya, yung kanyang kanta. Talagang makaka-relate ka talaga doon sa kantang yun kahit sabihin na kasi may English, may Spanish yung kinanta niya. Tsaka pagdating naman sa Q&A dito kay Krishna Orini, wala tayong kakaba-kaba kasi wala tayong mararamdam na kaba kay Krishna Orinio kasi sa Q&A pa lang, sa Miss Universe Philippines pa lang, wala na siyang problema sa Q&A. Madetalye siya, hinihimay niya talaga ng bonggang-bongga. Tapos talagang malakas ang kanyang laban, 'di ba? Umaariba nga siya sa sa swimsuit, preliminary swimsuit competition. Talagang ang atake niya talaga CJ Opiasa, 'di ba? Talagang palaban. Talagang pinapakita na talaga na isa talaga siyang palaban na Bicolana. Kahit sabihin maliit man siya pero hindi siya nagpapatinag sa sinasabi ng ibang mga tao na ay maliit lang yan kasi nung panahon na yung year na to na lumaban siya sa Miss Universe 2026 talagang na naungusan siya ng mga matatangkad mga 5'11 nila Bea Windorsky kasi talaga namang malakas na talaga itong si Bea Windorsky, pati samahan pa ni Pampanga si Bea Windorsky, ang kanyang height is 5'11, ang tangkad, di ba? Catriona Gray ang height ni Bea Milan Windorsky. At samahan mo pa kung itabi pa sa kanya si Pampanga, 6'4 ang height. O di di ba ang laking difference ng kanilang ito si Krishna Orinio. Sabi nga hindi yan nasusukat sa height ng ng isang beauty contest or beauty queen. Kasi sabi nga 'di ba si naman si Gloria Diaz nung Miss Universe siya, hindi man siya katangkaran pero nilang paso niya yung mga magaganda at matatangkad sa panahon niya. Kahit maliit, nakakapuwing din. Di ba may ganun na atake ang mga ang mga beauty queen? Kahit maliit man ako sa inyong paningin, nakakapuwing din. Parang Japan. So, pinatunayan niya talaga sa atin na malakas talaga. Tsaka, syempre, Bicolana yan eh. Ang Bicolana, pag sinabing Uragon, ibig sabihin sa Tagalog, palaban. Yun ang ibig sabihin ng Uragon, palaban. Tandaan nyo yan mga ka-Mars. Tapos, hinintay ko talaga sa inyong lahat sa comment sections ko yung yung masasabi nyo talaga na masabi ko talaga wala na ako mahihiling pa. Talaga ang galing niya talaga sa kanyang performance kasi sa kanyang pagharana, pagkanta niya doon sa talent portion. Talagang masabi mo talaga na malakas ang kanyang laban at umaariba talaga to. At sa kanyang sa kanyang pasarela, kung may swimsuit man or kung may laban naman swimsuit or long gown, talagang panalo na din siya doon kasi alam mo naman ang ating pambato sa Miss Tourism 2026 ay talagang palaban at umaariba. At syempre hindi rin siya papayag ng kasi alam mo naman na veterano na siya sa kanilang probinsya. At napanood ko din si Krishna Orinio sa Miss Bicolandia kung paano siya sa Q&A tapos nung ipapadala na siya nung lumaban siya sa Miss Universe Albay. Di ba hinihimay niya talaga at hindi lang magpapadala ng hindi nagpapadala ang Bicol ng ng kandidata dito sa Manila na ilalaban sa Binibining Pilipinas or Miss Universe kung hindi ka salang-sala na na beauty queen. Kasi dito sa sa Bicol sinasala talaga bago ko ipapadala sa Binibining Pilipinas. Hindi lang kami nagpapadala ng ang Bicol ng basta-bastahan na kandidata pag alam namin na hindi sigurado na malakas yung ipapadala namin. Alam naman natin na proven tested na talaga ang ang probinsya ng Bicol, bansa daw. Sorry na guys, sorry nagkamali lang ako pero normal lang naman yan. So hindi lang nagpapadala ng hindi malalakas ang aming probinsya sa Bicol na basta-bastahan lang. So talagang hinihimay talaga. Talagang ang pinapadala ng Bicol is yung prepared, maganda, matalino, at
magaling sa Q&A. So, ibig sabihin lang nun, veterana na talaga ang pinapadala ng Bicol at hindi lang kami nagpapadala ng basta-bastahan lang. Dahil hindi naman kami nagpapadala kaagad ng ano lang. So kailangan isala muna. So kaya nakakailang ulit din sila ng kakasali ng beauty contest. Kasi ang pinapadala talaga doon ng ano ng mga taga Bicol dito sa Binibining Pilipinas, yung mga title holder na talaga. So ayan mga kamars, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. And I am very thankful na kasi parang may nabasa ako dun sa ano social media dito sa Facebook ba, parang nakita ko lang na parang nag back to back daw sa ano sa Miss Tourism 2026 ang Pilipinas. So I'm happy for you, Krishna Orino, or kung nag back to back man ang Pilipinas sa Miss Tourism 2026. Thank you, and I am happy and I am proud na nasungkit nyo ang corona at titulo ng Miss Tourism 2026. Nakaka-proud dyan at syempre malaking karangalan yan sa ating bansa. At syempre, proud Pilipina! So ayan mga kamars, hanggang dito na lang aking vlog for today. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Carla Talks. Likes and share and click the notifications bell button for more updates, and please comment down below para naman hindi naman ako syusyunga siya, para naman makapag-response or makapag-reply naman ako, makapag-reply ako sa inyong mga gusto nyong i-comment, at least makapag-reply ako. At least makarelate din ako kung ano yung gusto nyong i-comment, at makapag-reactions din ako. Yan lamang mga kamars. Salamat at ingat po kayo. Yan lamang po. God bless.